And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. Ito mga kababayan, breaking news at masasabi kong ito pa'y good news mga kapatid. Dahil ang ating presidente matapang pong sinabi sa harapan ng international media doon sa bansang Germany mga kababayan na maninindigan po ang kanyang administrasyon at ang buong sambayan ng Pilipinas diyan sa may West Philippine Sea. Kumbaga, ipaglalaban po ng ating presidente mga kapatid ang West Philippine Sea. Sa madaling sabi mga kababayan, hindi po tayo magpapadaig sa China. At ito po ay legit na sinabi mga kapatid, no? At lumabas po talaga ito sa bunganga ng ating mahal na Pangulo sa harap ng international media dyan mismo sa Germany. Ito, panoorin natin mga kababayan. PH News Update. We have not rejected any proposals that China has made to us. So sabi niya dito, hindi natin nire-reject yung mga proposal ng China sa atin, no? Or in other term mga kapatid, no, hindi po tayo nakikipag-away sa China, no. Willing naman tayong makinig sa kanila, no? Pero hindi naman siguro sa punto na hahayaan natin silang angkinin ang West Philippine Sea. Tuloy. The premise is something that we question. And with that premise that China has made is that their territory is follows what is now described as a 10-dash line. So dito mga kapatid, no, sa base kasi doon sa naiintindihan ko mga kababayan, no, nung pinanalong kaso ng Pilipinas, no, meron po tayong tinatawag na 9-dash line doon, no, na kung saan pag yun ang pagbabasihan mga kapatid, na kung saan kinikilala din yon ng mga taga-ibang bansa, yung 9-dash line na yon na sinasabi, ang West Philippine Sea kasi mga kababayan ay pagmamay-ari talaga ng Pilipinas. Kanya nga lang, dito, ayon dito kay President Bongbong Marcos mga kapatid, no, kini-question niya itong claim ng China kasi instead na 9-dash line mga kababayan, ginawa po kasing 10-dash line ng China. Na kung saan mga kababayan, kung yun ang pagbabasihan po, abay, sakop nga talaga nila yung West Philippine Sea. No, so ayon dito kay President Bongbong Marcos, kini-question niya yung sinasabi ng China na kung saan hindi yun kinikilala ng international body at lalong hindi yun kinikilala ng Pilipinas. Tuloy natin. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Yon. Malinaw yan sa sikat. Malinaw pa sa sikat ng araw yan mga kapatid na hindi po talaga kinikilala ng ating presidente, no, or ng ating bansa kasi syempre pag presidente mga kababayan, kumakatawan yan sa bansang Pilipinas, no. Presidente natin yan highest highest position of the land po yan dito sa atin mga kapatid, no. So sa madaling sabi, hindi po talaga kinikilala ng Pilipinas itong sinasabi ng China na 10-dash line. And gaya nga nasabi ko sa inyo mga kapatid, no, itong China kasi mga kababayan, after nilang matalo dito sa kasong ito, agad-agad mga kapatid, naghanap sila ng ibang reference, no, na kung saan sangayin nila, kumbaga sakop pa rin nila yung sinasabing West Philippine Sea. At ito na nga mga kababayan, no? Instead na 9-dash line mga kapatid, ginawa po nilang 10-dash line para nang sa ganun, no, makita doon pag yun ang pagbabasihan mga kapatid, yung 10-dash line na sinasabi ng tawag nito ng China, sakop talaga nila ang West Philippine Sea. Kanya nga lang mga kababayan, ito ang naging problema ngayon dahil hindi po yan kinikilala ng ibang bansa, no, at lalo nang hindi po yan kinikilala ng Pilipinas. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. Di ba? No. Alam na alam ng ating presidente yung issue mga kapatid. Sa madaling sabi, nararamdaman ng ating presidente yung pressure dyan sa may bandang West Philippine Sea.
At syempre bilang presidente mga kababayan, napakasakit po yan sa kanyang saluubin na kung saan yung kanyang mahal na inang bayan nilalapastangan po ng mga inchik mga kapatid. No? To the point na yung mga mga nasasakupan nating mga area diyan inaangkin na po ng ibang bansa. No. Syempre para sa kanya may pride din ng ating presidente mga kababayan, no. Hindi lang 'yan. Syempre mahal niya ang Pilipinas mga kapatid. Kung kaya't naninindigan siya, no. Naninindigan po siya na talagang yung West Philippines na 'yan, hindi yan pwedeng mapunta sa inyo si Jinping. No, sa Pilipinas 'yan. May sapat kaming dokumento at may sapat kaming basihan. No? Tuloy natin. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward because it is for myself, for example, as I always explain, when I took office, I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. Diba? Sabi ni President Marcos, noong pumasok ako ng opisina, no, pinangako ko yan, no, sa aking sarili, no, na poprotektahan ko itong bansang ito. No, at hindi ko hahayaan. Baka parang ganun yun ganun yung ibig sabihin ng ating presidente mga kapatid. Hindi ko hahayaan na lalapastanganin ang aking bansa under my administration. No. Ganon yun mga kababayan. Ganon po ang ibig sabihin yan. Ulitin natin. An oath to defend and support the Constitution of the Philippines. Yon. To defend and support the Constitution of the Philippines. No. Ito yung mga salita mga kapatid, no, na hindi natin narinig sa previous administration. Hindi po ito sa sinisiraan ko si President Duterte mga kababayan. Of course, marami ding magandang nagawa si President Digong noong kapanahunan niya. And ako kasi mga kapatid, no, bilang isang mamamayang Pilipino, hindi po ako hindi ako loyalista ng kahit sino diyan na nakaupo mga kababayan, no. Ako bilang isang Pilipino mga kapatid, sinusuportahan ko po talaga lagi ang gobyerno. No. Para naman ma-encourage ang ating mga government leaders, mga kababayan, no, nagalingan nila yung kanilang trabaho. No, unlike diyan sa sa iba kasi nating mga kababayan, mga kapatid, no. Kaya ayaw ko maging loyalista mga kababayan. Dahil once sa loyalista ka, kung anong sinabi doon sa sinasamba mong politiko, yun din ang papaniwalaan mo. At yung ibang sinasabi tulad dito sa nangyayari ngayon sa atin mga kapatid, no, sa Pilipinas. Nahahati yung bansa natin ngayon sa Duterte at Marcos. Kaya tuwing may sasabihin ng ating presidente mga kababayan, binabasura yan ng mga loyalista ng mga Duterte. Bakit kamo? Para kasi sa kanila mga kapatid, no, ang tama lang sa kanila itong mga Duterte at mali po itong Marcos administration. No. Laging mali na sa kanila mga kapatid yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Paano? Loyalista 'di ba? Ito matagal ko na tong sinasabi, no, sa iba ko pang video dito na ako po talaga mga kababayan, hindi po talaga ako loyalista ni Marcos or ni Duterte. No. Ang sa akin lang dito, sinusuportahan ko po lagi kung sino mang nakaupo diyan sa gobyerno, mapinklawan man 'yan, dilawan man 'yan, o Duterte man o Marcos man 'yan. Kahit hindi ko 'yan binuto mga kapatid, susuportahan ko 'yan. Bakit kamo? Yan yung nahalal ng taong bayan at wala na tayong magagawa diyan, no? Dapat talaga natin suportahan 'yan mga kababayan dahil nasa kamay po niya ang kinabukasan ng ating bansa mga kapatid. Ngayon kung sasalungat ka sa gobyerno dahil lang sa inuudyok diyan ng nakaraang gobyerno, masasabi kong mali 'yun mga kapatid, no? Nililigaw niyo po ang inyong landas. And alam naman natin mga kababayan na bawat politiko may kanya-kanyang interest po yan sa bayan. No? Malinaw naman dito mga kapatid. Napakaganda po ng hangarin ng ating presidente. No? At sinabi niya mismo, no? Noong pumasok ako sa opisina sa Malacanang, parang ganun yung pagkasabi niya Pinangako ko sa aking sarili na itong bansang ito, dedepensahan ko. Diba?
Napakaganda po niyan mga kababayan at nakikita natin yan ngayon, no? Sa pamamagitan ng pagbuhay ng ating presidente sa pakikipag-alyansa muli dito sa Amerika at sa iba pang mga bansa, mga kapatid. No? Yun po yung totoo diyan. Ewan ko na lang kung ano ang pagkakaintindi nito sa ibang mga kababayan natin na loyalista ng ibang sa kaliwang grupo, sa mga Duterte. Ako mga kababayan, sa totoo lang, suportado ko magpahanggang ngayon si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. No. Maganda yung harmony nilang dalawa eh. Unlike sa panahon ni PRRD na yung presidente at saka yung vice presidente nag-aaway. Ngayon hindi. No, sa kabila ng mga issue dyan ng tatay ni President Duterte, ni Vice President Duterte, nandyan pa rin, naninindigan at nakasuporta pa rin si BP Sara. So yan sana, maging kuwan sana tayo, no? Mamulat sana tayo sa katotohanan na kung itong vice presidente nga natin hindi nga nagsasalita ng hindi maganda sa kuwan na sa ating presidente. Bakit kayo? 'Di ba? Bakit yung lalaitin ng presidente? Suportahan natin, no? Suportahan natin pagkatapos ng termino niya, kung meron man tayong mga hinaing, doon na tayo. No, doon na tayo magsalita. Pero habang nanunungkulan yan mga kapatid, suportahan natin. Ngayon, kung meron talaga tayong nakikitang hindi maganda dyan, pwede naman tayong magpahayag ng ating mga saloobin, pero wag naman yung gagawa na natin ng fake news ang presidente tulad ng gumagamit ng illegal na pulburon. Di ba mga kapatid? No? Nagiging fair lang ako dito mga kababayan. Ulitin ko, suportado ko po ang Duterte at Marcos administration. No. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Diba? It is my duty to defend that. No? Para, kumbaga, katungkulan ng ating presidente na depensahan yung mga pagmamay-ari ng Pilipinas, mapalupa man yan o sa tubig. Napakalinaw niyan mga kababayan at nakaka-proud po mga kapatid dahil taas noo po yung sinagot. Ito tinanong kasi siya dito mga kapatid ng isang reporter kung ano ba daw ang stand ng ating presidente diyan sa West Philippine Sea. Na patuloy ngayon na inaabuso ng mga taga-China. To the point na nagmumukang dayuhan tayo diyan or nagmumukang nagmumukang dayuhan tayo, parang tayo pa yung mga bisita diyan sa West Philippines na tinataboy nitong mga Chinese mga kapatid. At ito yung naging sagot ng ating presidente mga kababayan. Titindigan ko yung West Philippines na yan. Dahil simula nung pumasok ako sa opisina ko bilang presidente, sinabi ko na yan sa aking sarili na didipinsahan ko ang Pilipinas. Napakamalaman po niyan mga kababayan. Ewan ko kung ano ang reaksyon ng China dito mga kapatid sa sinabi ng ating presidente dito. Talagang asar na siguro si Xi Jinping ngayon. Kasi hindi niya makontrol ang takbo ng isip ni Marcos . Unlike dati kay President Duterte, magkaibigan sila . 'Di ba? And sana kung nag-isip itong China, kung may interest naman pala sila na maganda sa Pilipinas, edi sana hindi nila tayo inabuso. Hindi pa sila nakontento diyan sa pag-angkin diyan sa may West Philippines mga kababayan. Nagpasok pa sila dito ng mga kontrabando nila. Nagpalagana pa sila dito ng pasugalan. Online na pasugalan kung saan talagang yung mga kababayan natin ano na talaga diyan, nalulung diyan. Lahat na lang pinalaganap dito ng ating mga nitong mga Chinese dito sa bansang Pilipinas. Napapansin niyo ba yung mga content creator diyan ngayon mga kapatid? Yung mga nagpo-promote diyan ng mga sugal, mga online casino. Alam niyo ba kung sino yung may-ari ng mga pasugalan na yan? Mga inchik yan mga kapatid, Minsan na po akong nag-promote dito niyan dati mga kababayan nung baguhan pa ako sa YouTube, And grabe. Noong kasi nagkaroon ako ng problema dito sa YouTube mga kapatid. Nagka-violation ako, nagka-community guidelines ako.
No, so na-realize ko, pucha, ito na siguro yung sumpa sa akin, ano? At no, after noon mga kababayan, na hindi ko na tinuloy yung paggagawa noon ng video kasi pinipilit na ako, binayaran nila ako noon eh. Binayaran nila ako, may binayad sa akin ng mga kapatid na kung saan gagawan ko ng fake na kwento. Fake kasi yung mga kapatid, mga sinasabi niya mga nananalo. Bibigyan ka kasi ng boot app niyan, yung parang boot lang na application. Tapos doon mo lalaruin and every time na magpipindot-pindot ka doon, puro ka panalo doon, no? So, binigyan nila ako doon, tapos sabihin ko daw, ito yung sasabihin mo, ganyan-ganyan. Noong nagkaroon ako ng community guidelines strike ng mga kababayan, talagang hindi ko na sila kinontak. No, hindi ko na sila kinontak, hindi na ako nakipag-communicate sa kanila noon. Kasi sila yung unang nag-communicate sa akin noon eh. Tapos yun na mga kapatid, no. Sabi nila sa akin, ibalik ko daw yung pera nila. Sabi ko naman, bakit ko ibabalik yung pera nyo? Eh, samantala na community guidelines strike na nga ako dahil dito sa pinapagawa nyo sa akin eh. No. So, hindi ko na, sa madaling sabi, no, hindi ko na sila nireplyan at pinutol ko yung communication ko sa kanila, nagpadala sa akin ng message, no. Pinagbabantaan ako. Napag-isip-isip ko, ang lakas naman ng loob dito mga putang ina itong pagbabantaan ako. No. Yun yung mga kapatid, no? Napatunayan ko doon ng mga Chinese yung may-ari noon. Kasi pag nag-usap kami mga kapatid, yung English niya, minsan natatype niya inchik pa. No. So sabi ko, wala. No? Masyado na talaga tayong kinain nitong mga inchik na to. No. So, wala eh. Kung itong China sana, maganda yung impluwensya binigay nila sa Pilipinas. No? Yung baga yung pinakita nila sa Pilipinas. Kung magandang impluwensya sana mga kapatid. Siguro, tatangkilikin pa to ng ating presidente. Kanya nga lang mga kababayan, wala. Nakita natin eh, no? Tayong lahat. At pinaka nagsuffer din dyan is yung ating mga mangingisda. No? Biruin mo, makikita mo na lang bigla yung mga video sa TikTok, oh, yung mga mangingisda natin nakikipagpatintero doon sa dalawang Coast Guard ng China. Ewan ko kung napanood nyo yan ha. Yung maliit lang na bangka, tapos hinahabol siya ng dalawang Coast Guard ng China. Tatlo pala. No? Tapos pilit siyang kino-corner. No? Siyempre, Pinoy tayo, magukulit tayo eh. Anyway guys, hanggang dito na lang yung video na to. No? Nakakakuan lang mga kapatid, no? Nakaka-proud lang na ang ating presidente ngayon ay matapang. No? Sa kabila ng malumanay niya na pagdi-deliver ng kanyang speech mga kababayan, no? Mararamdaman mo talaga yung power doon sa mga words na binibitawan ng ating presidente. Siyempre mga kapatid, no? Presidente po yung nagsasalita. No? Hawak po niyan lahat ng resources ng Pilipinas. Kaya kung ano ang sinabi ng ating presidente dyan, yan po talaga ay masusunod, mga kababayan. No. Hanggang dito na lang yung video natin mga kapatid. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel kung bago ka lang dito. At i-like nyo na rin mga kababayan ang ating video, no? Para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.